Naging viral sa social media ang litrato ng isang lola na tila nakakulong sa isang bahay sa Quezon City. Sinagip na siya ng otoridad at nasa pangangalaga na ngayon ng local government. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Bam Alegre. Bam? Jessica, yung ating mga senior citizens, kailangan bigyan natin ng karampatang respeto ng kanilang mga pribilehiyo, maging ng pag-aaruga at pangangalaga. Pero may nakilala tayong isang lola na tila napagkaitan ng mga ito. Narito ang ulat. Naging viral sa Facebook ang larawan ng isang matandang babae na nakasalampak at nakadungaw sa ilalim ng gate. Sabi sa post, nakakandado raw ang gate kung saan naroon ng matanda at araw-araw raw itong humihingi ng tulong para makakain. Sa caption ng litrato, nakasaad na hinihintay na lang daw mamatay ang matanda para raw mabenta ang bahay at lupa. Natunto ng GMA News ang bahay sa Galas, Barangay San Isidro, Quezon City. Ang 76 na taong gulang na matanda, mag-isa lang nakatira sa apartment unit na ito na walang kuryente at tubig. Umaalingasaw ang amoy ng kanyang ihi at dumi. Hirap na siyang maglakad. Nang amin siyang kausapin, tila kausap niya ang kanyang yumaong asawa. Benji, nakikinig ka? Doon daw kayo pumunta sa bahay na malaki. Wala po akong ilaw dito dahil doon sa kabila meron po. Dahil po tinago po kasi yung bahay ko, sinira nila Benjelitis po. Hindi humarap sa kamera mga co-tenant ng katabing unit na tinitirahan ng matanda. Pero kwento nila, kinailangan daw ilak ang gate sa pangambang may ibang taong makapasok sa loob ng unit ng matanda. Dahil wala rin nakatutok na tagabantay sa matanda, ang mga kapitbahay na nagpapakain sa kanya at naglilinis ng dumi nito. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng pamangkin ng matanda sa harap ng kamera pero tumanggi ito. Ayaw rin niya mabanggit ang kanyang pangalan. Pero sa telepono, itinanggi niyang inabandona nila ang matanda. Dinadalhan daw nila ito ng pagkain 1 o 2 beses kada linggo. Kasinungalingan daw ang kumalat na Facebook post dahil hindi raw pag-aari ng matanda ang bahay kundi sa isa pa niyang pamangkin. Plano rin daw nilang ilipat ang matanda sa mas maayos na bahay o dalhin ito sa Home for the Aged. May panukalang batas ngayon sa Kongreso na may layuning bigyan ng proteksyon ng mga nakatatanda laban sa anumang uri ng pag-aabuso. Kabilang narito ang isang probisyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa barangay na maglabas ng protection order matapos ang written complaint na may kinalaman sa elderly abuse. Dahil sa kumalat na Facebook post at sa pakikipag-ugnayan ng kanyang mga kapitbahay sa barangay, kinuha na ng Social Services Development Department ng Quezon City ang matanda at dinala sa ospital. Inoobserbahan siya roon at sumailalim sa x-ray at ibabang lab test. Ano man ang resulta, hindi na raw siya ibabalik sa dati niyang tirahan. Siguro sa katagalan po na hindi siya napapasyalan ng relative na sinasabi, medyo yung kanyang pananamit, yung kanyang physical na pangangatawan talaga naman pong walang nagpapaligo. Sa tuhod niya kasi parang lumalabas na arthritis ang findings nila. Kung di man siya ma-admit po at okay naman po yung health niya, walang komplikasyon, ilalagay namin siya sa temporary shelter namin sa Payatas. Jessica, yung update natin mula kay Kapitan. Ikinonfine ngayon si Lola dahil kailangan bantayan yung kanyang sugar levels at kaninang umaga nakita rin na mataas yung kanyang blood pressure reading naman. So kailangan niya muna manatili sa ospital bago siya ma-declare na fit doon sa shelter. Balisema. So Bam, kung sa batas dadaanin itong istorya o itong kasong ito, may pananagutan ba yung mga kamag-anak ng lola dahil mukhang neglected siya? Sa ngayon sa ating pananaliksik, meron palang proposal. May panukalang batas pa lang. And tinanong natin yung mga social worker sa kanilang mga experience kung nakakasuhan ba yung in actual sa kanilang fieldwork. May nakakasuhan ba sa ganito na abandonment or neglect? Wala raw usually. Ang nabibigyan lang ng kaso, nagpo-progress lang daw sa kaso yung mga rape and other more serious daw na mga crimes. Balik sa ima. So mas mabuti na nga sigurong nasa pangangalaga ng estado, ng state, ng DSWD particularly yung lolang yan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.